Siguro napaklik ka na naman sa video na to kasi nakita mo na naman na nangangarap na naman ang isang lalaki sa kama o sa kwarto ninyo. Or siguro kung ano-ano na naman yung mga iniisip nyo. Ikaw talaga, napaka-green nyo talaga. Ang ibig kong sabihin is yung mga... itong video na to is not that type of video na mga nakita nyo sa akin before. Kasi medyo wina-warningan na nga tayo ni YouTube sa mga pinagsasabi natin sa every Saturday video natin. Pero abangan nyo pa rin. Pero ito yung mga pangarap ng lalaki na gawin mo sa kanya sa kama. Pero rated, ha? Nasabi ko. Ang number 1 na una natin kailangan gawin is i-like mo muna tong video na to. At kailangan nakasubscribe ka na rin sa YouTube channel na to. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ako nga po pala si Yuli Leonor, isang OFW dito sa South Korea. At ang susunod natin is yung shoutout section sa ating mga subscribers na pag tinype mo yung pangalan mo dito at yung address ay masasama ka sa shoutout section for our next week video. So, without no more further ado, ito ang ating mga mahal na subscribers. Ayan, unang-una binabati natin si Lea Lelma ng Singapore, kay Maria Dimple ng Okinawa, kay Rowena Valdez ng Riyadh, kay Leslie Dakil ng Brunei, I don't know, Mira ng Mindanao, ayan, kay Celso Batucabe ng Guam, at sa nag-iisang tropa ko dito sa South Korea na meron din kaming almost the same content na ginagawa. Ayan, kung gusto niyo i-check yung channel niya, siya si Level Up with Kenzo. Ayan, sa poging Pinoy yan dito sa South Korea na gumagawa ng content about love advice. Yan, kung gusto niyo makita yung context niya, yung content niya dito sa YouTube, i-click nyo lang, hanapin nyo lang dyan sa may description down below ko. Ilalagay ko po at ipipin ko rin po sa comment section yung channel niya. Ito, matalik na kaibigan ko po to dito sa South Korea. Yeah. Bisitahin nyo rin yung channel niya, mag-comment din kayo kung napanood nyo sa video ko na bata ni Yuli o mga I came here for Yuli, para ma-recognize na rin na i-subscribe nyo na rin yung channel niya. So, without no more further ado, let's go to the video. Ang mga pangarap ng lalaki pagdating sa kama na gustong-gusto niyang gawin mo. Ito, pambata version to ha. Number 1 is massage him. Yan. Masahin mo siya sa likod. Every guy na pagkatapos niya magtrabaho, pagkatapos na mahabang araw niya sa trabaho, is nangangailangan din niya ng kalinga galing sa'yo. Galing sa napakalambot na kamay mo. And, gamitin mo yung number 1 mong kapangyarihan pagmasahe sa kanya. Just to, brighten up his day para matatapos yung gabi niya na, may ngiti sa labi niya. Kung ano man yung gagawin niya sa susunod pa, after masahe is, kayo nang bahala doon. But, you should give him some massage at all time. Kasi, it's also a part of him restarting his day. Pag nakatulog siya na may masahe mo, masarap yung tulog niya. And then the next day, he can do the next stuff that he needs to do. Kapag may mga obligasyon siya sa family niyo, if breadwinner siya, di ba? Kung siya yung nag-build ng household niyo, it sounded like medyo maliit na bagay, pero giving him a massage is also a part of, act of service that you can give your man. Na para mas lalo ma-motivate pa siya lalo sa trabaho niya to provide for your family at para rin sa iyo. Up next is the heart-to-heart talk bago kayo matulog. Isa yan sa napaka-importanting foundation ng relasyon. Checking out on each other before you go to bed. What happened to your day? Kung kamusta naman yung pakiramdam mo. Yung mga ganon, kamustahan yung maliban sa body checking after niya, di ba? Ikamustahin mo rin yung araw niya, what happened sa trabaho, meron ba mga loko-loko na nag-aano dyan sa trabaho, and kamustahin mo rin yung misis mo. Ikaw, may lalaking nanonood dito, you should ask her also na, kamusta naman yung household dito sa bahay, kamusta yung mga bata, nakakain ka ba na maayos ngayong araw na to. Checking out for each other, looking out for each other is the number 1 foundation of the relationship before you go to bed, and especially perfect time to talk about that one bago kayo matulog. Nasa peaceful mode kayo na you're clearing things out on your day bago man lang,
pumikit yung mata nyo at makapagpahinga. And then waking up, doing the same task for the next day. Kasi nga, nakapag heart-to-heart talk kayo bago matulog. Bulol. Up next is cuddling. Cuddling. As I said, inuulit ko sa video ko na kami mga lalaki is bumabalik kami ng -10 sa pagkabata or maybe -20 pa nga, di ba? Nagiging bata kami pag in love kami sa isang babae. How we show our love sa isang babae na nagmumukha kaming bata is through cuddling. The way we cuddle. Alam ko girls, napapansin niyo yan sa mga lalaki na para kami bumabalik sa pagkabata kapag nagpapalambing kami sa inyo, kapag, payakap-yakap kami, pa-sweet-sweet kami sa inyo, para kami mga bata na nag-aano sa nanay, nang parang may gustong pabili sa nanay na parang ganun bagay. And that is a healthy thing. Patulan mo rin yung pagiging, niya, childish niya pag kayong dalawa lang nasa kama. Just have fun with each other. Isang tabi niyo muna yung pagkaseryoso pag, time to rest, bago man lang matulog, have some little cuddles, magkurutan kayo ng pisngi, magsampalan kayo ng puwet o ano, after ng cuddle, baka may mangyari pa nga nakakaiba, di ba? So, which is we cannot talk about here on YouTube, by the way. So yeah, do not forget to cuddle before you go to sleep kasi napaka-importanting significant signs din yan na showing na we're good before we go to sleep kasi that's also a bad thing, going to sleep na may samaan ng loob. Like, it's also a part of checking out for each other, kung okay pa ba, and that's pretty much it. Up next is yung breakfast in bed. Ayan ang pinaka-gusto namin. Napakasarap sa feeling ng lalaki na ma-experience na rin na gigising siya sa kama, na may almusal siya sa kama. Yung breakfast in bed nga na sinasabi. Oo, alam kong gas-gas na, laos na. Palagi nyo na naririnig ever since yung salitang breakfast in bed. But a guy who will experience that one, yung isang lalaking makaka-experience niyan, will feel a lot of joy in his heart for sure. At mararamdaman niya yung act of service mo. Kasi waking up na mas maaga pa sa kanya is already like a tough job to do. Napakahirap na yon. Tapos pagluluto mo pa siya, naku, tuwan-tuwa yan bago pumasok sa trabaho. At uuwian ka pa niyan ng may ngiti sa labi at may kasiyahang paparating. And last but not the least is yung halik sa umaga. Pagigising kayo. Wala nang masasarap pa, sa lahat ng halik na natikman namin sa mundo is yung halik ng magiging mapapangasawa namin. Yung halik ng pagididilat namin yung mata namin. Yung makikita namin babae, hahalik sa bibig namin. Wala nang masasayang feeling pa dyan kapag nangyari sa amin yan. It's also part of the bad thing. Nasa kama rin yan. So, obviously, it's a very, very good indication. Ano lang naman yung pagsabi ng good morning? Paano pa i-upgrade yung good morning? Ano pa? May mas pa sa good morning eh. Isang masarap na kiss sa umaga. Doesn't matter kasi pag magkakilala naman na kayo, yung morning breath, wala na yan eh. Parang binabaliwala nyo na yung mga morning breath na yan, di ba? Kasi nga, siguro kung matagal na, nagkasanayan na. So, a simple kiss in the morning will make his day at, baka galingan niya pa sa mga ginagawa niya sa araw-araw, like job or work to do just to provide for your family. Baka doblehin niya pa yan. He will work hard more for you at aalagaan niya malalo ang inyong pamilya by doing those simple little tricks that I was telling you right now on bed. Kaya, di ba sinasabi ko, hindi bastos itong sasabihin ko ngayon. So, kung nagustuhan niyo itong video na to, do not forget to drop down a like at also subscribe to this channel at i-recommend nyo sa mga kaibigan nyo or sa mga tao na ngailangan ng mga advices ko. Meron na po tayong almost 150 plus videos dito sa YouTube na samot-saring mga advice. I-check nyo lang yung channel at marami kayong mga knowledge na makukuha. So, without no more further ado, do not also forget to follow my Instagram right here. Ayan, kung gusto nyo makita yung personal stuffs ko dito sa South Korea. So, again, okay lang, without no more further ado na ba tayo? Yeah, without no more further ado, mahal na mahal ko kayo. Huwag nyo kakalimutan yan. And I love you always. Ciao.